Dominant Protector. Credit to the author. 4,101-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Melvin pala. Lumiwanag ang mga mata ni Jonas, at nawala ang hindi pagkakilala. Nagbago ang kanyang ugali kina Terence at Terence, ilang tao ang nakakaalam tungkol sa pagkakaibigan namin ni Melvin. Palagi siyang nag-iingat. Simula nang sabihin niya ito sa iyo, ipinapakita nito na malaki ang tiwala niya sa iyo. Kuya Collins, nambobola mo ako. Noon pa man ay may utang na loob ako kay Kuya Hong sa pag-aalaga sa akin sa maraming paraan. Nahihiya ako. Masaya si Terence sa paraan ng pag-arte ng lalaking ito, medyo malapit siya kay Melvin. Hindi lang ito simpleng tango. Young Hero Linford, you're too humble. Is a genuine businessman. Kung inaalagaan ka niya, ibig sabihin may kakayahan kang alagaan siya. This is all mutual. Pamilyar si Jonah sa karakter ni Melvin, at madyugo ang kanyang mga komento. Tumawa siya at sinabing, nga pala, paano mo nakilala si Melvin, Hero Linford? Ang taong ito ay palaging nasa North Island. Bumalik lang siya ilang araw na ang nakalipas, at ngayon ay muli siyang bumalik sa North Island. Niwala akong pagkakataon na makipaglaro sa kanya ng chess. Sa totoo lang, isa akong disipulo ng isa sa 3 pavilion sa North Island. Nakilala ko rin si Elder Hong sa North Island. Kamakailan lang, lumabas ako para sa isang trial mission, ngunit may nangyari sa kalagitnaan, na humantong sa akin sa gitnang isla. Pinagkatiwalaan ako ni Kuya Hong na pumunta sa 5 elemento ng Chamber of Commerce para humingi ng tulong sa iyo, Kuya Collins. Paliwanag ni Terence. Kaya ganyan. Well, sinabi, mahusay na sinabi. Si Melvin ay hindi kailanman naging magalang sa matandang ito. Sino itong binibini sa tabi niya? Tanong ni Jonas. Nagkatinginan sina Milky at Terence at hindi nagtago ng anuman, ang pangalan ko ay Milky. Pagbati, Elder Collins. Milky. Bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? Saglit na natigilan si Jonas, pagkatapos ay tinitigan niyang mabuti si Milky, at pagkatapos ay bigla siyang nag-react, kung hindi ako nagkakamali, ang taong hinahanap ng Snow Sword Sect sa mga lansangan ngayon, maaari bang? Tama. Walang kwenta ang pagtatangkang itago o itanggi ngayon, kaya kailangan niyang aminin. Ang tanging bagay na kailangan ni Terence na alalahanin ngayon ay kung ang karakter ni Jonas ay maaasahan o hindi. Dito, tumanggo lamang si Jonas bilang pag-unawa. Wala siyang kakaibang ekspresyon at sinabi kay Terence at Terence, huwag kang mag-alala, dahil kaibigan ka ng matandang Melvin na iyon, kaibigan ko rin kayo. Maaaring malakas ang sekta ng Snow Sword, ngunit wala kaming pakialam sa kanila. Not to mention, alagad din ako ni Master Zhang Lijiu sa pangalan. Kahit 10 beses pa ang lakas ng loob nila, hindi sila maglalakas loob na pumunta dito at maghanap. Maaari kang manatili dito nang walang pag-aalala. Kung gayon, kailangan kong magpasalamat kay Kuya Collins. Mabilis na nagpasalamat si Terence kasama si Milky. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay magiging tapat, na tinatamaan siya ng walang pangalawang salita. Sa mga mata niya, parang hindi siya nagsisinungaling. Ngunit ang mas ikinagulat ni Terence ay ang katotohanan na siya ay rehistradong disipulo ni Zhang Lijiu. Sarili niyang senior brother ba iyon o junior brother? Hehe, Hero Linford, masyado kang magalang. Maliit na bagay lang ito, hindi na kailangang banggitin. Halika, ang matandang master na ito ay mag-aayos ng superior room para sa inyong dalawa. Hindi kayo masyadong maganda, kaya dapat ay magpahinga muna kayo ng mabuti. Agad na nakahanap si Jonas ng pinakamagandang kwarto para sa kanila at pinapunte sila sa kanilang silid. Magpahinga muna kayong dalawa, at sabay tayong magdi-dinner mamayang gabi. Matapos makitang umalis si Jonas, tumalikod sina Terence at Milky at bumalik sa kanilang silid. Medyo nag-aalala pa rin sila, pero mukhang mapagkakatiwalaan itong kaibigang ipinakilala ni Melvin. Siyempre, hindi pa ito ang oras para maging ganap na kalmado.
Kung totoo ang sinabi ni Jonas, na madali niyang mapoprotektahan silang dalawa, kung gayon ang problema ng pagiging wanted ng Snow Sword Sect sa buong lungsod ay kalahating malulutas. Pagkaupo ng dalawa sa kwarto ay may narinig silang malakas na ingay mula sa ibaba. Kahit na kumpleto na ang Strength of Heaven class ni Milky, malinaw niyang naramdaman ang nangyayari sa ibaba. Ang mga disipulo ng sekta ng Snow Sword ay talagang narito upang makahanap ng isang tao. Habang hawak ang wanted na poster, ang alagad ng Snow Sword Sect, na siyang pinuno ng grupo, ay sumigaw sa mga panauhin at waiter ng 5 elementong Chamber of Commerce, ang sinumang nakakaalam sa kinaroroonan ng 2 taong ito ay gagantimpalaan ng 1,000 espiritual na jade hanggat iniulat nila ito. May nakakita na ba nito dati? Natahimik ang karamihan. Bagamat ang 5 elementong Chamber of Commerce ang numero 1 nangunguna sa Chamber of Commerce sa Merchant Union, ang mga dumating para bumili ng elixir ay hindi naman mayaman. Hanggat iniulat nila ang balita, makakakuha sila ng 1,000 espiritual na jade. Ito ay isang malaking tukso para sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, kahit na ito ay isang tukso, walang sino man ang maglalakas loob na tumugon dito nang walang anumang aktwal na saksi. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ng Snow Sword ay hindi isang maliit na sekta, at ang mga ordinaryong tao ay walang lakas ng loob na lokohin sila. Wala pang nakakita nito dati. Isa itong 1,000 espiritual na jade. Napakaraming tao dito, ngunit wala pang nakakita nito dati. Muling sumigaw ang nangungunang alagad ng sekta ng Snow Sword. Sa oras na ito, ang boses ni Jonas ay biglang nanggaling sa hagdan, ang sekta ng Snow Sword ay talagang kahanga-hanga. Dinala mo pa ang iyong mga tao sa aking 5 elemento ng Chamber of Commerce. Nais kong itanong, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na makialam sa aking negosyo ng tahasan? Sa napakalaking akusasyon na nakapin sa kanila, ang mga alagad ng Snow Sword Sect ay natakot sa takot. Lalong nabigla ang pinuno habang nauutal, hindi. Hindi. Deputy Manager Collins, huwag kang magagalit. Nagtatanong lang kami. Tapos ka na bang magtanong? Bakit hindi ka naliligaw? O kailangan mo ba akong paalisan ng personal? Saway ni Jonas na may malamig na mukha. Hindi siya karaniwang nagtatanong tungkol sa mga bagay na ito, ngunit ngayon na kinasasangkutan nito sina Terence at Terence, ito ay ibang kwento. Oo, maliligaw tayo ngayon, maligaw ngayon. Ang grupo ng mga alagad ng Snow Sword Sect ay tumango at yumuko. Hindi man lang sila naglakas loob na magsalita at malungkot na umalis. Hindi nila gustong gawin ang ganitong uri ng trabaho. Ang mga nangungunang Chambers of Commerce na ito ay napakalakas, lalo na ang 5 elemento ng Chamber of Commerce, na may suporta ng Central Island PhilHall. Hindi nila inilagay ang Snow Sword Sect sa kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, dinadaanan na lang niya at nagbibigay ng paliwanag sa kanyang sekta. Kung hindi siya pumunta para humingi ng snob. Bukod dito, hindi nila naisip na makakahanap sila ng isang tao sa isang lugar tulad ng 5 elemento ng Chamber of Commerce. Natural, hindi sila mangangahas na labanan si Jonas para dito. Malinaw na naramdaman ni Terence ang nangyayari sa ibaba, at sa wakas ay naging kalmado na siya. Ang kaibigan ni Melvin na ito, si Jonas, ay talagang mapagkakatiwalaan at maaasahang tao. Sa wakas ay maaari na siyang manatili dito ng payapa at hindi na kailangang magtago pa. Milky, dapat mong ayusin ang iyong estado ngayon. Tutulungan kitang makapasok sa lupain ng pagtatayo ng pundasyon. Sabi ni Terence. 4,102. Ngayon. Natigilan si Milky, pangarap niyang makapasok sa foundation stage sa nakalipas na 6 na buwan, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon o ng mga kondisyon na gawin iyon. Dahil sa biglaang sinabi ni Terence, hindi siya makapag-react. Ngumiti si Terence at kumuha ng mataas na kalidad na foundation pill mula sa kanyang bulsa. Ginawa niya ito para sa Melvin sa pinakahilagang isla, ngunit hindi niya ibinento lahat ito sa auction. Nagtabi siya ng ilan para sa kanyang sarili at ibinigay kay Milky. Ito ang foundation building elixir. Nagulat si Milky. Sky class full face lang siya,
pero matagal na siyang nasa Sky Class Island, at alam niya kung ano ang Foundation Pill. Ito ay isang mahalagang pill para matulungan ang isang makalusot sa Foundation, at kahit ang Middle Island Sect na gaya ng Snow Sword Sect ay hindi ito ibibigay sa kanilang mga disipulo. Hindi niya akalain na kukuha lang ng isa si Terence ng ganoon, at mukhang ito ang pinakamataas na kalidad. Tama. Mabilis mong maitatayo ang iyong pundasyon pagkatapos mong kunin ito. Magkakaroon ka rin ng higit na kapangyarihan na protektahan ang iyong sarili, para hindi ka mabuli ng anumang random na pusa o aso sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Terence. Oo, sigurado. Nakita na ni Milky ang kanyang sarili bilang babae ni Terence, kaya hindi siya nagpigil at tinanggap ang tableta. Ang tanging nasa isip niya ay hindi siya nagkamali ng paghusga sa kanya. Kahit saan man magpunta ang lalaking ito, hindi siya nakatadhana na maging mahina. Kalahating taon pa lang siya sa Sky Class Island, ngunit ang kanyang lakas ay sumulong na ng mabilis hanggang sa tuktok ng huling Foundation Stage. Ang higit na katawa-tawa ay kahit na ang maagang gininto ang core na si Shenjin ay natalo niya. Kung ito ay lumabas, ito ay isang malaking pagkabigla. Siyempre, ang mas ikinagulat ni Milky ay ang mga koneksyon ni Terence. Malayo siya sa North Island, pero may mga kakilala talaga siya sa gitnang isla, at sila pa nga ang mga nangungunang puwersa tulad ng 5 elementong Chamber of Commerce. Bukod dito, ang kanyang network ay tila ganap na mapagkakatiwalaan at hindi siya ipagkanulo. Dahil dito, mas nakumbinsi si Milky na hindi walang dahilan kung bakit nagawa ni Terence na lumipat mula sa isang nag-iisang practitioner patungo sa isang tao na kinatatakutan ng lahat ng sinaunang sekta. Baka isang araw, magkakaroon ng lugar si Terence sa gitnang isla kung saan naroon ang mga masters. Pagkatapos ayusin ang kanyang kondisyon, uminom siya ng Foundation Pill at tinuruan siya ni Terence kung paano i-channel ang kanyang chi, na ginagabayan si Milky ng hakbang-hakbang upang makapasok sa Foundation Stage. Ito man ay pundasyon o talento, si Milky ay hindi mas masama kaysa sa iba. Sa tulong ng isang peak grade Foundation Pill at patnubay ni Terence, ang pagpasok sa Foundation Stage ay isang piraso ng cake. Sa ilalim ng proteksyon ni Terence, matagumpay na nakapasok si Milky sa unang bahagi ng Foundation Stage pagkatapos ng 4 na oras ng walang anumang panganib. Nagtagumpay ako ng ganoon lang. Naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan, hindi mapigilan ni Milky na hindi makatotohanan. Matagal na niyang gustong makapasok sa foundational level, ngunit hindi siya kailanman gumawa ng anumang pag-unlad sa nakalipas na kalahating taon, lalo pat magtagumpay. Palagi itong napakalayo, at ngayon ay nakilala niya si Terence sa loob lamang ng isang araw, at nagawa niya ito sa isang pagkakataon. Ito ay hindi ka panipaniwala. Siyempre, isa ka na ngayong tunay na dalubhasa sa maagang yugto ng foundation building realm. Gayunpaman, magkakaroon ng kaunting problema mula ngayon. Nakasimangot si Terence habang nakangiti. Anong meron? Biglang nanikip ang puso ni Milky. Naisip niya na may nangyaring mali sa proseso ng pagpasok sa lugar ng pagtatayo ng pundasyon ngayon, na nag-iiwan ng ilang natitirang epekto. Mayroon ka bang natitirang mantra ng Snow Valley? Tanong ni Terence. Hindi ko ginawa, natigilan si Milky. Wala rin naman ako. Walang magawa si Terence, nag-aalala, kaya ang problema ngayon ay naging dalubhasa ka na sa unang bahagi ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon, ngunit hindi ka maaaring magpatuloy sa paglilinang. Sa wakas ay nakabawi si Milky mula sa kagalakan ng matagumpay na pagtatayo ng kanyang foundation. Napagtanto niya ang kanyang nakakahiyang sitwasyon at hindi alam kung ano ang gagawin ng ilang sandali. Ang paglusot sa foundational level ay isang magandang bagay, ngunit ang lakas ng isang early stage foundational level ay wala sa Sky Class Island, lalo na sa Middle Island. Hindi niya nakatakas ang kapalaran ng pagiging kumpe ng kanyen sa ilalim. Ang sining ng practitioner pagkatapos noon ay isang mahalagang problema, at hindi nila kayang maging pabaya. Kaka-rating lang ni Milky sa foundation stage, at hindi pa ito stable. Kung hindi siya makapagpatuloy sa pagsasanay ng mahabang panahon, hindi lamang siya mapapabuti pa, ngunit ang kanyang lakas ay maaaring bumalik pa sa Sky Class, at siya ay mapilayan. Sa totoo lang, hindi naman sa walang paraan.
Bagamat ang mga pamamaraan ng paglilinang ay itinuturing na kayamanan ng iba't ibang mga sekta, basta't lumabas ka at hanapin ang mga ito, dapat ay mabibili mo ang mga ito. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang mga pamamaraan ng pagtatanim na binibili mo ng padalos-dalos ay maaaring hindi angkop para sa iyo upang linangin. Sinuri ni Terence. Dahil wala siyang orihinal na follow-up na pamamaraan ng paglilinang ng Snow Valley, makakahanap na lamang siya ng isa pa upang magpatuloy sa paglilinang. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng paglilinang ay palaging naiiba, at sila ay ibang-iba. Kapag ang follow-up na pamamaraan ng paglilinang ay sumalungat sa orihinal na pamamaraan ng paglilinang, ang pinakamagaan na kahihinatnan ay ang paglihis ng chi, at ang pinakamasama ay ang kamatayan sa mismong lugar. Maliban sa ilang mga espesyal na dahilan, napakakaunting mga tao sa mundo ng paglilinang ay magbabago ng kanilang paraan ng paglilinang sa kalahati, at ito ay dahil din sa pagsasaalang-alang na ito. Saglit na nag-isip si Milky at sinabing, sa totoo lang, noong una akong dumating dito, sinubukan ng lahat ng malalaking sekta sa Nakajima ang aming pangangatawan at mental cultivation method. Sabi nila, ipinanganak ako na may katawan ng yelo. Ito ay lubos na tugma sa paraan ng paglilinang ng isip ng Snow Sword Sect. Kaya naman dinala ako sa Snow Sword Sect. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang dahilan kung bakit inaabangan ni Milky ang Snow Sword Sect ay dahil dito. Hanggat kaya niyang sanayin ang paraan ng paglilinang ng puso ng Snow Sword Sect tulad ng mga ordinaryong disipulo, kahit na ito ang pinaka-basic, naniniwala siya na hindi siya magiging mas masama kaysa sa iba. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na paglalaroan siya ng tadhana. Matapos maging maidservant ni Ryan sa Sito, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na mag-cultivate ng normal, lalo pat linangin ang heart technique ng Snow Sword Sect. Kung ganoon, kailangan lang nating maghanap ng paraan para makuha ang cultivation heart technique ng Snow Sword Sect, hindi ba gagawin iyon? Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Tumango si Milky, ngunit walang magawa niyang sinabi, totoo yan, ngunit ang sekta ng Snow Sword ay isang malaking sekta sa Nakajima. Ang pamamaraan ng paglilinang ay ang pundasyon ng sekta, at ito ay isang lihim na hindi maipapasa. Imposibleng i-reveal nila, hayaan na lang natin na bilhin. Problema iyan, ngunit palaging may paraan. Dahil nahanap na natin ang direksyon, makakahanap tayo ng solusyon sa huli. Kailangan lang nating gumugol ng mas maraming oras sa pag-iisip. Pag-aaliw ni Terence. Hanggat mayroon siyang sapat na espiritual na jade, tiyak na makukuha niya si Milky ang teknik sa puso ng Snow Sword Sect. Noon lang, ang boses ni Jonas ay nanggaling sa pinto, ano ba talaga ang nagpapasakit sa inyong dalawa? Kailangan mo ba ng tulong ng matandang master na ito? Mabilis na binuksan ni Terence ang pinto at malugod na tinanggap siya, salamat sa pagtulong sa akin sa bagay sa ibaba kanina, Kuya Collins. 4,103. Hehe, maliit na bagay lang. Ganito na ang trato sa inyong dalawa ng Snow Sword Sect, sa tingin mo ba dapat maging mabait ako sa kanila? Tumawa si Jonas, ngunit huminto ang kanyang mga mata kay Milky at gulat na sinabi niya, Si Miss Milky ay katatapos lang ng Sky Class noon, at ngayon ay matagumpay niyang naitayo ang kanyang foundation sa wala pang kalahating araw. Siya ay talagang isang henyo, karapat-dapat na batiin. Masyado kang mabait, Elder Collins. Trabaho lang ito ni Terence kung hindi dahil sa patnubay niya at sa foundation peel, hindi ko rin alam kung paano makapasok sa foundation stage, lalong hindi magtatagumpay. Paliwanag ni Milky. Hehe, hindi ordinaryong tao ang dalawa kong kaibigang bata kaya huwag masyadong mahinhin. Tumango si Jonas at ngumiti. Dahil kaibigan ni Melvin si Terence, hindi nakakaiba para sa kanya ang magkaroon ng foundation peels. Pagkatapos ng isang pause, patuloy na nagtanong si Jonas, noong nasa pintuan ako ngayon, narinig kong binanggit ninyong dalawa ang heart technique ng Snow Sword Sect. Naguguluhan ba kayong dalawa sa bagay na ito? Hindi masama. Nagkatinginan sina Terence at Milky. Sa nakita nila noon, ang assistant manager na ito na si Collins ay isa sa kanila, at hindi na kailangang magtago ng anuman sa kanya. Kung ganoon, please wait a moment, babalik ako agad. Mahiwagang ngumiti si Jonas at lumabas ng silid, naiwan sina Terence at Milky na nagkatitigan.
Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Jonas na may dalang isang sinaunang ngunit napakagandang scroll sa kanyang kamay. Inabot niya ito kay Terence nang nakangiti. Ano ito? Kinuha ito ni Terence at binuksan. Naningkit ang kanyang mga mata, nagulat, Snow Sword Heart Technique. Paano mo nakuha ito, Kuya Collins? Ngayon pa lang, pinag-iisipan pa niya kung paano makukuha ang cultivation technique ng Snow Sword Sect, ngunit tumalikod si Jonas at dinala ito. Parang idlip na lang siya nang may padalhan siya ng unan. Tumawa si Jonas at sinabing, Hero Linford, nakalimutan mo na ba? Ang aking Panginoon ay ang Alchemy God. Ang mga pinuno ng sekta ng mga sekta, kabilang ang sekta ng Snow Sword, ay kailangang magpakumbaba kapag humihingi sila ng tulong sa aking Panginoon. Ang aking Panginoon ay nagmamay-ari ng 5 elemento ng Chamber of Commerce at hindi nagkukulang sa espiritual na mga jade. Kaya kung gusto mong hilingin sa kanya na gumawa ng mga bihirang mapagkukunan, kailangan mong palitan ang mga likas na yaman. Mga kayamanan, ang natitira ay ang mga pangunahing pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan ng bawat sekta. Hindi nakaimik si Terence. Ang pinuno ng sekta sa gitnang isla ay isang makapangyarihang figure, ngunit kailangan niyang ibaba ang kanyang boses sa harap ng kanyang murang amo. Malinaw na ang Alchemy God Realm ay talagang win-win situation. Ngunit anuman ang mangyari, ito ang pangunahing sikreto ng sekta, at hindi naging madali para kay Zhang Lijiu na makuha ito. Hindi siya naniniwala na ang Snow Sword Sect ay walang ibang kayamanan, at ang tanging dahilan ay ang item na ito na gusto ni Zhang Lijiu. Nagpatuloy si Jonas. Bumalik ang aking Panginoon kanina. Ibinigay niya sa akin ang ilan sa kanyang mga pambihirang natamo sa nakalipas na ilang taon. Hiniling niya sa akin na ako ang mamahala sa mga pambihirang mapagkukunang ito. Malapit na akong makilahok sa Nakajima Auction. Ang Nakajima Auction. Napakurap-kurap si Terence, naalala ang Four Island Auction Fair sa pinakahilagang isla. Hindi mo ba narinig ang Hero Linford? Ang tinatawag na Central Island Auction ay isang napakalaking auction na maaaring salihan ng lahat ng Chambers of Commerce sa gitnang isla. Opisyal itong inorganisa ng Central Island Lord at ng Elder Council, at ito ang pinakamataas na antas ng auction sa 5 malalaking isla ng Sky Class. Matiyag ang paliwanag ni Jonas sa subasta na ito, matiyag ang paliwanag ni Jonas. Ang pamamaraan ng paglilinang ng sekta na ibinigay sa akin ng Master ay para sa layuning ito. Nakikita ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Ang sinumang practitioner ay magiging interesado sa isang treasure auction na tulad nito, ngunit maaari lamang niya itong isipin sa ngayon. Kailangan pa niyang humanap ng paraan para makabalik sa North Island, at hindi niya alam kung makakarating siya sa tamang oras. Huminto si Terence at itinuro ang Snow Sword sa kanyang kamay, Elder Collins, ang Snow Sword Heart Technique na ito ay inihanda para sa layuning ito. Ngayong naibigay mo na ito sa akin, paano mo ito isusubasta? Kakaibang tumingin si Jonas kay Terence at ngumiti, hindi ito masisira kahit tingnan mo pa. Bakit hindi ka gumawa ng kopya at ibalik sa akin mamaya? Gumagana din ito. Si Terence at Milky ay parehong natigilan. Haha, ang Core Heart Technique ang sikreto ng bawat sekta. Kahit ibigay ito ng Snow Sword Sect sa master ko, hindi sila papayag na kumopya nito ng kahit sino. Kahit na i-auction ito, hindi sila papayag na kopyahin ito ng sinuman. Ito ang panuntunan ng martial world. Gayunpaman, ang mga patakaran ay laging patay. Hero Linford, natural na maging kaibigan ka ni Hero Linford. Bumantong hininga si Jonas at sinabing, kami ni Melvin ay magkaibigan sa buhay at kamatayan. Niligtas namin ang buhay ng isa't isa noong bata pa kami. Paano tayo mapipigilan ng panuntunang ito? Tumango si Terence kaya naging ganito kalapit ang dalawa. Hindi katakatakang si Jonas ay sobrang protection sa kanya. Katulad nga ng sinabi niya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga pangunahing pamamaraan ng paglilinang ng mga pangunahing sekta ay hindi pinapayagang kopyahin. Hindi lamang ito iimbestigahan ng sekta pagkatapos itong kumalat, ngunit kahit na hindi isinasaalang-alang ang panganib, kahit sino pa ang nagbayad ng malaking halaga upang manalo sa paraan ng paglilinang ng puso, tiyak na itatago nila ito. Hindi man lang papayag ang tingnan ng mga tagalabas, lalo pa itong kopyahin.
Kung hindi dahil sa alituntuning ito ng pugilistikong mundo, kung hindi dahil sa pagiging makasarili at pagmamahal ng bawat isa na itago ang kanilang sariling mga lihim, ang mga pamamaraan ng paglilinang ng mga pangunahing sekta ay naipasa sa daan-daang libong taon at ikalat sa lahat ng lansangan. Paano sila naging bihira gaya ngayon? Imposible para sa kanila na maging katulad ng mga ordinaryong diskarte sa puso sa North Island, kung saan sila ay nasa lahat ng dako. Ang tunay na malalim na mga diskarte sa puso ay napakabihirang. Kung ganoon nga, hindi ako tatayo sa seremonya kasama mo, Kuya Collins. Sabi ni Terence. Bagamat hindi niya gustong umutang ng pabor sa mga tao, ang Snow Sword Heart Technique ay napakahalaga kay Milky. Dahil ibinigay na ito ni Jonas sa kanya, walang dahilan para tanggihan ito. Makakagawa lang siya ng paraan para makabawi sa kanya sa hinaharap. Bukod dito, bukod kay Melvin, sila ni Jonas ay nagkaroon ng mas malapit na relasyon bilang kapwa-disipulo. Hindi pa man sila nagkikita, hindi na kailangang maging masyadong formal. Ipinasa niya ang Snow Sword Heart Technique kay Milky at hiniling sa kanya na kopyahin ito. Naghanda sina Terence at Jonas ng isang mesa ng masasarap na pagkain at alak at umupo para mag-chat. Bagamat may malaking pagkakaiba sa edad sa pagitan nilang dalawa, pareho silang alchemy masters at may kakaibang kasanayang medikal. Ang isang casual na pangungusap ay isang karaniwang paksa. For a time, nagkaroon talaga sila ng magandang chat. Nagsisi silang hindi nagkita kanina at naging magkaibigan sa kabila ng kanilang edad. Tinanong ni Terence, ang pangalan ng banal na tableta na si Dr. Zhang Lijo ay parang kulog sa aking pandinig. Palagi ko itong inaabangan. Elder Collins, ikaw ang mapagmataas na disipulo ni Master Zhang. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol kay Master Zhang para mas maintindihan ko? 4,104. Kung walang nangyaring mali, kapag nakilala niya si Zhang Lijo, ang murang master na ito ang magiging pinakamalaking suporta niya sa Sky Class Island, palaging magandang malaman ang higit pa bago iyon. Bagamat marami na siyang narinig tungkol sa mga maalamat na kwento ni Zhang Lijo mula sa ibang mga tao, karamihan sa mga ito ay mga alingaw-ngaw lamang na ipinasa sa bibig. Ito ay malayo sa pagiging totoo at maaasahan gaya ng mga salita ng mga taong malapit sa kanya tulad ni Jonas. Hoy, in-name disciple lang ang matandang ito, paano ako masasabing proud disciple? Ngumiti si Jonas at umiling. Ang mga honorary disciples ay mapagmataas na disipulo pa rin. Kung hindi, bakit niya ibibigay sa iyo ang mga pambihirang mapagkukunan tulad ng Snow Sword Heart Technique, Elder Collins? Baka si Master Zhang ay marami pang direktang disipulo. Tanong ni Terence. Direktang alagad. Tinaas ni Jonas ang kanyang kilay at sinabing, pag-usapan ito, medyo iba ang aking master. Sa kanyang antas, alin sa iba pang mga big shot ang walang mga disipulo sa lahat ng dako. Tanging ang aking Panginoon ay nag-iisang lobo. Bahala na ang mga direktang disipulo, hindi man lang siya kumukuha ng mga honorary na disipulo. Oh! Si Master Zhang ay isang maalamat na figure, ngunit wala siyang kahit isang disipulo. Hindi napigilan ni Terence na ang mga direktang disipulo lamang ang nagtataka ang mga tunay na tagapagmana ng legacy. Wala na ba talagang kawala ang murang amo niyang iyon, at nalampasan pa ang mga mana ng sekta? Sa pagsasalita tungkol dito, minsan ay may sinabi ang aking master na hindi maliwanag. Sinabi niya na dapat siyang magkaroon ng direktang disipulo sa sekular na mundo. Biglang sabi ni Jonas. Dapat. Napakurap si Terence. Mapait na ngumiti si Jonas. Ito ang eksaktong mga salita ng aking Panginoon. Nagtataka ang ilan sa aming mga in-name na disipulo. Kung mayroon, mayroon. Kung wala, wala. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dapat na ito? Gayunpaman, hindi gaanong sinabi ng aking Panginoon, at hindi namin lugar para magtanong. Naging isang hindi nalutas na misteryong hall ito ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Lijo, ngunit naiintindihan niya sa mga salita ni Lijo na alam na niya na natanggap niya ang kanyang pamana mula sa karaniwang mundo. Hindi niya lang ito makumpirma bago ito makilala. Biglang naalala ni Terence. Ang mga taong sumunod sa puntod ni Zhang Lijo, maaaring
Naiintindihan ni Terence ang sitwasyon, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Iniba niya ang paksa, Elder Collins, ikaw ang deputy manager ng 5 elemento ng Chamber of Commerce. Siguro kung matutulungan mo ba akong makakuha ng nakakalamang pusong katanji tanging damo at mga kabute na hugis buhay. Mas mahirap ang live face mushroom, pero walang problema ang heart-devouring exquisite grass. Magpapadala ako ng isang tao sa bodega para hanapin ito. Maaaring wala nito ang Chamber of Commerce. Karamihan sa kanila ay mga ready-made na table task, ngunit ang PhilHall ang dapat magkaroon nito. Sumangayon si Jonas nang walang pag-aalinlangan. Kung gayon, kailangan kong magpasalamat kay Kuya Collins. Nagpapasalamat na sabi ni Terence. Ang kabute sa yugto ng buhay ay isang casual na tanong lamang, at natural na ginamit ang nakakalamdam sa puso na katanji tanging halamang gamot upang gawing golden elixir ang yugto ng pundasyon. Ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, ngunit para kay Milky. Si Terence mismo ay nasa tuktok na ng nahuling foundation stage, at nakalusot lang siya kamakailan, kaya hindi na niya ito kailangan ng ilang sandali. Ngunit si Milky ay masyadong mahina ngayon, wala man lang siyang kapangyarihan na protektahan ang kanyang sarili. Kung hindi siya magmadali at itaas ang kanyang lakas, maaari itong madaling humantong sa isang trahedya sa hinaharap kung may nangyari. Sa anumang kaso, ang Snowsword Heart Technique ay nasa lugar na, at sa foundation stage na gininto ang core, na may talento at foundation ng Snowsword, hindi ito dapat maging isang malaking problema upang mabilis na makalusot. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Pinakilos ng Snowsword Sect ang lahat ng kanilang puwersa para tugisin sina Ford at Milky. Gayunpaman, parang naglaho silang dalawa sa balat ng lupa. Hindi lamang hindi sila matagpuan, wala man lang impormasyon tungkol sa kanila na nakita. Logically speaking, dahil ang isang reward na 1,000 espiritual na jade ay iniaalok na, kung sino man ang makakita nito, tiyak na iuulat nila ito sa Snowsword Sect. Gayunpaman, sa huli, wala kahit isang tao na nakakita nito sa loob ng 3 araw. Ang Snowsword Sect ay walang pagpipilian kundi ang sumuko pansamantala. Sila ay isang malaking sekta, lalo na sa isang lugar tulad ng Nakajima, kung saan namumuno ang mga dragon at tigre, at mayroon silang lahat ng uri ng mahahalagang bagay na dapat harapin araw-araw. Imposibleng gumasto sila ng napakaraming lakas tao sa isang katulong na babae na tumakas. Para naman kay Shenjin, kahit na kinasusuklaman niya si Ford at Milky, wala siyang lakas na hanapin sila araw-araw. Nailabas na niya ang balita ng kasal niya, at kung ipagpatuloy niya ang pagdelay nito, pagtatawanan lang siya. Ngayong nasa busog na ang palaso, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pakasalan ng Ryan. Sa anumang kaso, ang imbitasyon na ipinadala niya dati ay nagsasaad lamang na siya, si Shenjin, ay magpapakasal sa isang kasamang daw para sa dual cultivation, ngunit hindi nito malinaw na sinabi kung sino ito. Sinabi lang nito na isa itong alagad ng Snowsword Sect. Bagamat tumakas si Milky, ang natitirang tao, si Ryan, ay nagkataong natugunan ang kondisyong ito at maaaring palitan siya. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi nagustuhan ni Shenjin ang Ryan. At most, maganda lang ang impression niya sa babaeng ito. Kung hindi, sa likas na katangian nito, hinding-hindi niya ito gagalawin kahit na palaging ibinabato ni Ryan ang sarili sa kanya. Ito ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Ngunit ngayon, napilitan si Shenjin sa isang sulok. Wala siyang choice kundi gawin ito. Ang tanging nakakaaliw sa kanya ay ang kalagayan ni Ryan sa lugar na iyon ay hindi masama. Kahit na hindi siya kasing ganda ni Milky, hindi naman masama ang kanyang hitsura. Higit sa lahat, may malalim na background ang Ryan. Sa Snowsword Sect, ang tanging taga-suporta ni Shenjin ay ang dakilang elder. Bukod dito, sila ay bahagyang magkamag-anak, na hindi maihahambing sa apo ng elder, ang Ryan. Matapos pakasalan ng Ryan, hindi lamang niya maibabalik ang kagandahan, ngunit ang kanyang katayuan sa Snowsword Sect ay gaganda rin sa hinaharap, na magiging isang pangunahing disipulo na tunay na maaasahan. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato.
Para naman sa natitira pang dalawa, gaano man ayaw ni Shenjin, maaari lang niyang isantabi ang mga ito. Imposible para sa Snow Sword Sect na gumastos ng napakaraming lakas tao sa lahat ng oras. Ang 3 araw na ito ay nagpatunay na imposibleng mahuli ang tao sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa wanted order. Kung gusto nilang makakuha ng agarang epekto, kailangan nilang hilingin sa Nakajima Law Enforcement Hall na lumabas at arestuhin siya. Sa kasamaang palad, ang impluwensya ng Snow Sword Sect ay hindi sapat na malakas sa lawak na iyon. Hero Linford, may magandang balita ako para sa iyo. Ang wanted order mula sa Snow Sword Sect ay tinanggal na. Mabilis na dinala ni Jonas ang balita sa dalawa. Talaga. Ang galing. Si Terence at Milky ay tuwang-tuwa. Kahit na hindi ito nangangahulugan na hahayaan na sila ng Snow Sword Sect, at least magkakaroon sila ng higit na kalayaan sa hinaharap. Hindi nila kailangang manatili sa kanilang silid magpakailanman. Kung wala itong street na puno ng mga wanted posters, basta't huwag kayong magpupunta sa mga matataong lugar, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Masaya si Jonas para sa dalawa. Hindi niya masyadong inisip ang Snow Sword Sect, ngunit walang background sina Terence at Terence. Magiging mahirap kung sila ay nahuli ng Snow Sword Sect. 4,105. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Jonas, "O tama, batang bayani na si Linford, may balita ako tungkol sa pusong kumakain ng magagandang damo na hiniling mong hanapin ko. Bagamat wala akong nakitang stock mula sa Chamber of Commerce at PhilHall, isang maliit na team ang pumunta para kolektahin ito. Makakabawi ako sa loob ng ilang araw. Maghintay ka lang saglit." "Sige. Salamat sa pag-aalala mo, Kuya Collins." Masayang tumango si Terence. Sa nakalipas na 3 araw, ang bagay na labis niyang ikinabahala ay kung paano aayusin si Milky sa hinaharap. Tiyak na hindi siya makakabalik sa sekta ng Snow Sword, ngunit hindi makatutuhanang hayaang sundan siya ni Milky pabalik sa North Island. Kahit na may koneksyon si Terence kay Truett, napakahirap pa ring ayusin para makapasok si Milky sa 3 pavilion, lalo na nang naisip ni Truett na may something sa pagitan niya at ng Natalie. Kung bigla siyang magbabalik ng isang super beauty, bilang lolo ni Natalie, gaano man siya kabukas sa isip, kailangan niyang makipag-usap ng maayos kay Terence tungkol sa mga mithiin sa buhay. Sa pinakamasamang kaso, maaari lang niyang hilingin kay Nika na dalhin si Milky sa West Island, kung saan nagtitipon ang mga babaeng magsasaka. Sa pangangalaga ng munting prinsesa, si Milky ay dapat na mamuhay ng magandang buhay. Gayunpaman, ito ang huling paraan. Kung tutuusin, kung gusto niyang gawin ito, kailangan muna niyang ibalik si Milky sa North Island. Hindi lamang malalaman ni Truett ang tungkol dito, ngunit makakatagpo din sila ng mga panganib sa daan. Ito ay magiging isang malaking problema na hindi malutas. Masyadong mahina ang lakas ni Milky ngayon. Bukod dito, hindi alam kung nasa North Island pa rin si Nika sa oras na bumalik siya kasama si Milky. Sa bagay, napakaraming araw na ang lumipas. Si Nika ay lumabas lamang upang makipaglaro sa Natalie. Hindi siya magtatagal sa North Island. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang pamilyar at magandang mukha ang lumitaw sa isip ni Terence Teresa. Hindi niya alam kung ano ang kalagayan niya matapos ang huling pagkakataong nagmamadali silang umalis sa pinakahilagang isla. Ang pagdating sa Middle Island nang hindi sinasadya ay wala sa kanyang plano, ngunit dahil narito siya, kailangan niyang gumawa ng paraan upang makita si Teresa. Elder Collins, bilang Deputy Manager ng Five Elements Chamber of Commerce at in-named disciple ni Master Zhang, miyembro ka ng Nakajima PhilHall. Kilala mo ba si Teresa? Isa rin siyang disipulo ng PhilHall. Tanong ni Terence. Teresa. Alam ko, batang bayani Linford, kung tatanungin mo ang iba pang mga normal na Phil na mga disipulo ng Hall, baka hindi ko sila kilala. Kung tutuusin, napakarami nila. Ginugugol ko ang halos lahat ng oras ko sa 5 elemento ng Chamber of Commerce at hindi naglalaan ng maraming oras doon. Gayunpaman, itong Teresa ay exception. Sagot ni Jonas. Oh, bakit ganon? Tanong ni Terence, nalilito. Oy,
Kilala ko siya dahil ang isang bagay na may kaugnayan sa kanya ay nagdulot ng maraming kaguluhan kamakailan. Lahat ng nasa PhilHall ng Nakajima, kasama ang 5 elemento ng Chamber of Commerce, ay nakakaalam tungkol sa kanya, kaya narinig ko ang tungkol sa kanya. Sabi ni Jonas. Ano ito? Elder Collins, pakisabi sa akin ang tungkol dito. Sumikip ang puso ni Terence habang nagtanong. Kahit na si Teresa ay hindi kasing miserable ni Milky, hindi rin maganda ang kanilang sitwasyon. Nag-iisa silang lahat. Kahit anong mangyari, hindi sila ang makikinabang. Ito ay isang mahabang kwento, at ang pinagmulan ay nagsisimula sa pinakahilagang isla. Sinabi ni Jonas kay Terence ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Teresa at bumantong hininga. Itong si Teresa ay isa ring babaeng mahirap ang buhay. Sa murang edad, napilitan siyang magpakasal sa isang tao. Talagang naiinggit ang langit sa magagandang babae. Bago pa siya makatapos, naningkit ang mga mata ni Jonas nang makita niya ang katawan ni Terence na biglang naglabas ng napakarahas na aura. Natarante siya at nabigla. Kung hindi siya nagkakamali, si Terence ay dapat nasa tuktok lamang ng huling stage ng foundation, ngunit bakit pakiramdam niya ay nasa early golden core stage siya? Donnie, matanda ka. Kung hindi kita punitin, hindi ako tao. Namumuo ang mga ugat ni Terence habang nakakuyom ang kanyang mga kamao sa galit. Sa kanyang pagkatao, kahit na may sapat na bulag na mang-iinsulto sa kanya, higit na haharapin niya ang mga ito. Normally, hindi siya magagalit, lalo na't mawala ng kontrol sa kanyang emosyon tulad ngayon. Ngunit matapos marinig ang nangyari kay Teresa ngayon, tuluyang nawala ng kontrol si Terence. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang dumating siya sa Nakajima. Una, ito ay tungkol kay Milky, at ngayon ay alam na niya ang tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ni Teresa. Paanong hindi magagalit si Terence? Terence, huminahon ka muna. Mabilis siyang hinaila pabalik ni Milky, natatakot na mawalan siya ng kontrol at magmadaling lumabas. Ito ang gitnang isla kung saan nagtipon ang mga masters, at ang mga magsasaka ng foundation stage ay nasa lahat ng dako. Kung mawalan ng kontrol si Terence at magalit, siya ang magdurusa. Bakit excited ang batang bayani na si Linford? Curious na tanong ni Jonas habang tinitingnan ang reaksyon ni Terence. Kapareho ko si Teresa, noong nasa Common World tayo na. Paliwanag ni Milky na may pulang mukha. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit naiintindihan na ni Jonas. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Itong Terence ay talagang isang playboy. Noong siya ay nasa secular na mundo, marami na siyang magagandang kaibigang babae. Itong Milky na nasa harap niya ay isa ng super beauty, at isa na rin sa kanila si Teresa. Femme fatale ay talagang isang femme fatale, lalo na sa Sky Class Island na ito kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Kung si Milky man o si Teresa, ang dahilan kung bakit sila nagkakagulo ay dahil sa sobrang ganda nila. Gayunpaman, biglang naalala ni Jonas na ang kanyang amo ay talagang pareho. Nang dalhin niya ang Master Ice at Master Snow, ang kanyang dalawang asawa, mula sa secular na mundo, tila sila ay nagdulot ng maraming kaguluhan sa simula. Saglit na nag-isip si Jonas bago bumaling kay Terence, young hero Linford, hindi imposibleng makita mo si Teresa. Ang mga senior at junior brothers ko ay nasa PhilHall. Lahat tayo ay masters in name disciples at pinangangalagaan natin ang isa't isa. Maari kong hilingin sa kanila na tulungan kang makilala si Teresa. Talaga. Tumigil ang marahas na aura ni Terence, at unti-unti siyang nakabawi mula sa galit. Tumango si Jonas at sinabing, pero kailangan mo munang aipangako sa akin na hindi ka maaaring maging pabigla-bigla. Ang aking master ay wala sa PhilHall ngayon. Bilang pinakamakapangyarihang Vice Hall Master, si Donnie ang pinakamaimpluwensyang tao sa PhilHall ngayon. Kung hamanin mo siya gamit ang iyong kasalukuyang lakas, hahanapin mo ang iyong sariling kamatayan. Kahit ako hindi kita matutulungan. Huminga ng malalim si Terence at ibinaba ang kanyang ulo para pakalmayan ang sarili. Sige, makikinig ako kay Kuya Collins. Naalimpungatan na siya sa kanyang galit.
Bagamat labis na nagdusa si Teresa, ang tinatawag na netherworld marriage na ito ay hindi isang masamang bagay sa kanyang pananaw. Pagkatapos ng lahat, si Bradley ay patay na at walang magawa sa kanya. Sa kabaligtaran, ang pagkakakilanlang ito ay maaaring maging kanyang proteksyon na payong at iligtas siya mula sa maraming problema. 4,106. Mabuti naman. Sa loob ng ilang araw, sasamantalahin ko ang pagkakataong bumalik sa PhilHall habang naghahanda para sa Nakajima auction. Sa oras na iyon, magpapanggap ka na kasama kong katulong, paano pa? Iminungkahi ni Jonas. Maraming salamat, Kuya Collins. Nagpasalamat si Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sila ay magkaibigan lamang na pinaghihiwalay ng isang layer, at si Jonas ay handang tumulong ng labis. Kailangang tandaan ni Terence ang ganitong uri ng pag-iisip at pabor. Bagamat kailangan pa niyang maghintay ng ilang araw, ang puso ni Terence ay puno ng pag-asa. Kahit na huling nagkita sila sa pinakahilagang isla, hindi na makapaghintay si Terence na makita si Teresa matapos marinig ang tungkol sa nangyari sa kanya kamakailan. Bilang babae rin ni Terence, si Milky ay hindi nagseselos. Sa halip, nakaramdam siya ng simpatiya sa sitwasyon ni Teresa. Pagkatapos ng lahat, hindi ba siya ay pareho? Ito ay pareho para sa kanya at kay Teresa. Tila ang magagandang babaeng magsasaka mula sa sekular na mundo ay hindi makakataka sa kalamidad na ito. Nagtataka siya kung kumusta na si Rock Candy ngayon. Noong nakaraan, sa sekular na mundo, ang Snowpair at Althea ay ganap na sinumpa ang mga kaaway, ngunit ngayon na naisip niya ito, ang tinatawag na salungatan sa pagitan nila ay wala. O tama, Terence, maliban sa akin at kay Teresa, sino pa ang nahanap mo sa mortal na mundo? Hindi maiwasang magtanong ni Milky. Ayaw niyang sabihin na ito ay Rock Candy, ngunit naunawaan ni Terence ang ibig niyang sabihin. Umiling siya. Bukod sa inyo ni Teresa, wala akong narinig sa mga kaibigan kong babae. Yung iba naman, sina Leandro, Harry, Vladimir, at iba pa, lahat sila ay na-teleport sa North Island tulad ko at sumali sa 3 pavilion. I see. Medyo nadismaya si Milky, pero sinubukan pa rin niyang aliwin, okay lang. Naniniwala akong magiging maayos sila. Hanggat nandito ka, magkikita tayong muli. Oo, gagawin ko. Malakas na tumango si Terence, ngunit hindi niya maalis ang pag-aalala sa kanyang puso. Ngayon lang siya nakatanggap ng balita tungkol kina Milky at Teresa, at wala sila sa magandang sitwasyon. Sino ang nakakaalam kung paano si Jenny at ang mga babae? Kung gusto niyang mahanap ang mga ito, kailangan niyang itaas ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi siya makakagalaw kahit saan. Nakajima PhilHall. Paglabas ng silid ni Terius, kalmado ang ekspresyon ni Teresa, ngunit may bakas ng kawalan ng kakayahan. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Terius ay katulad pa rin ng dati, baliw at ayaw kilalanin ang kanyang sarili. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, hindi na umaasa si Teresa na kilalanin siya ni Terius. Sana lang ay maalagaan niya itong elder na kadugo niya. Gayunpaman, sa tuwing makikita siya ng kabilang partido, minumura niya ito. Ngayon, mas matindi ang uso. Ano ang maaari niyang gawin tungkol dito? Sa oras na ito, lumitaw ang isang figure mula sa dilim at pinigilan siya. Ito ay ang kanyang bayaw sa pangalan, Terry. Ate, nandito ka na naman ba para maghatid ng gamot kay Kuya Terius? Nakakalungkot mag-isa. Sasamahan kita sa susunod, okay? Sabi ni Terry habang nakatingin sa katangi-tanging katawan ni Teresa. Sumimangot si Teresa at may bakas ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Ayaw niya itong kausapin, pero dahil sa kagandahang loob, tiniis pa rin niya ang pagkasuklam at sinabing, no need, I can do it by myself. May iba pa ba, young Master Terry? Hindi ito napansin ni Terry. Lumapit siya ng isang hakbang palapit kay Teresa at sinabing may walang kabuluhang ngiti, nabalitaan kong nagkagulo si Nakajima kamakailan. 2 taksi lang nakatakas mula sa sekta ng Snowsword. Ang isa sa kanila ay isang rapist, at kinuha na niya ang isang babaeng disipulo ng Snowsword sect. Sister-in-law, kailangan mong mag-ingat na huwag mahulog dito. Salamat sa iyong pag-aalala, young master.
Gayunpaman, ito ang Nakajima Philhall. Gaano man kabulag ang rapist na iyon, hindi siya pupunta sa ganoong lugar. Napaatras si Teresa. Gayunpaman, hindi pa rin ito kayang tiisin ang pagnanasa ng ibang tao, lalo na sa isang dakilang kagandahang tulad mo dito, ang magnanakaw ng bulaklak na iyon ay maaaring dumating sa isang sandali ng init. Sabi nga, to die under a peony flower, kahit maging multo ka, magiging cool ka pa rin. Lalong naging palihim ang ngiti ni Terry, at humakbang pa siya pasulong. Ang kahulugan ng mga salitang ito ng panunukso ay halatang halata na. Bukod dito, walang tao dito. Alam ni Teresa na kung sila ay patuloy na magkakasalikop ng ganito, ang kabilang partido ay maaaring may balak na kumilos. Sa oras na iyon, magiging mahirap itong harapin. Naging malamig ang ekspresyon ni Teresa at napakunot ang noo niya. Young Master Terry, masyado kang nag-iisip. Kung wala nang iba, mangyaring gumawa ng paraan. Kailangan ko munang bumalik. Hipag, huwag kang masyadong mabalisa. Anyway, wala kang sasamahan sa iyong pagbabalik. Nasa kalakasan ka ng iyong buhay, at oras na upang magsaya, ngunit nag-iisa ka lang sa iyong silid. Hindi mo ba naiinis? Gayunpaman, hindi sumuko si Terry. Hindi lang siya gumawa ng paraan, inabot din niya para hawakan ang mukha ni Teresa. Mabilis na umiwas si Teresa at nagbabala na may malamig na mukha, hindi dapat magdampi ang mga lalaki at babae. Ako ang iyong hipag. Young Master, mangyaring kumilos ng may dignidad. Ate, huwag ka kasing seryoso. Biglang tumawa si Terry, nakatingin sa Teresa na may malaswang tingin, at sinabing, sinasabi ng mga tao na kailangan ng mga babae ang mga lalaki para pakainin sila para manatiling bata at maganda. Kahit nahipag ko at babae ng pinsan ko, patay na multo ang pinsan ko. Wala siyang kakayahan na pakainin ka. Pero ngayong minana ko na ang kanyang posisyon, natural na kailangan kong gampanan ang kaukulang responsibilidad. Ano sa tingin mo, hipag? Ang mga tahasang at walang hiyang salita ay talagang nagpagalit kay Teresa. Noong una silang nagkita, kahit na walang kabuluhan si Terry, at least may bottom line pa rin siya. Ngunit ngayon, habang ang kanyang posisyon sa mga mata ni Donnie ay unti-unting tumigas, ang kanyang mga aksyon ay nagsimulang maging mas walang prinsipyo. Matapos makipagkita sa kanya ng ilang beses, nagkaroon ng malalim na pagkaunawa si Teresa sa walang hiyang katangian ni Terry. Habang siya ay nakasalikop sa kanya, mas siya ay walang kabusugan at walang kabusugan. Young Master Terry, alam ba ng lolo mo ang ginagawa mo? Malamig na ngumuso si Teresa at hindi na siya pinansin. Inikat niya ang kanyang katawan at mabilis na naglakad sa kabilang party. You still want to play chase with me? Interesting, I'd like to see how long you can last. Sa pagtingin sa magandang likod ni Teresa, biglang kumislap ang mga mata ni Terry na may haplos ng kalupitan. Bagamat palagi siyang naglalaway sa kanyang hipag, laging may hangganan ang kanyang pasensya. Ngayon, halos maubos na ang pasensya niya. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakatanggap si Terence ng balita mula kay Jonas. Napag-usapan na niya ito sa senior ng Philhall, at ngayong handa na ang lahat, maaari niyang dalhin si Terence upang makita si Teresa. Tuwang-tuwa si Terence. Agad siyang nagbalat kayo bilang isang shop assistant at iniwan si Milky upang ipagpatuloy ang kanyang nakahiwalay na paglilinang. Mag-isa niyang sinundan si Jonas. 4,107. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang orihinal na anyo. Tutal, ang martial artist na may libong silk mask ay idinikit sa buong kalye. Bagaman binawi ng Snow Sword Sect ang wanted order, maraming tao sa kalsada, at mahirap igarantya na hindi siya mapapansin ng mga taong may lihim na motibo. Ito ay mas mahusay na gamitin ang kanyang orihinal na hitsura. Anyway, walang sino man sa Nakajima ang dapat makakilala sa kanya. Bilang isa sa mga nangungunang sekta at puwersa sa gitnang isla, ang Philhall ng Nakajima ay isang natatanging pag-iral sa mga tuntunin ng katayuan at impluwensya. Ito ay makikita mula sa geographical na lokasyon nito lamang. Ang gitnang Cauldron Mountain ay matatagpuan sa gitna ng gitnang isla.
Hindi lamang ito kumakatawan sa pinakamataas na taas ng gitnang isla, ngunit ang kakaibang lokasyon at kapaligiran nito ay nagpalaki rin ng malaking bilang ng mga maalamat na eksperto. Ayon sa mga tala, ang unang grupo ng mga magsasaka sa Skyclass Island ay nanirahan sa gitnang bundok ng kaldero. Ito ay naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa loob ng libu-libo o kahit 10,000 taon, at noon lang naging napakaunlad ng cultivation world ng Skyclass Island. Ang mataas na katayuan ng Middle Cauldron Mountain sa Skyclass Island ay walang pag-aalinlangan. Ang pagtira sa gitnang bundok ng kaldero ay hindi lamang nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring sakupin ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na hinahangad ng lahat, ngunit higit sa lahat, nangangahulugan din ito na ang isang tao ay may walang kapantay na katayuan ng supremo sa gitnang isla. Kahit na ang makapangyarihang mga sekta na maaaring magtatag ng kanilang sarili sa Middle Island, kabilang ang Snowsword Sect, ay maaari lamang mangarap na maabot ang pangunahing lugar ng gitnang kaldero na bundok. Wala nang hihigit sa 5 superpower na maaaring sumangkop sa gitnang Cauldron Mountain sa buong Skyclass Island, at ang Pilhole ay isa sa kanila. Sinundan niya si Jonas at naglakad sa main entrance ng Pilhole. Pinagmasdan niya ang magandang paraiso sa loob at ang mataong tanawin sa labas. Isang pinto lang ang layo nito, ngunit may matinding kaibahan. Maging si Terence ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ay nagpaalala kay Terence ng isang kasabihan sa karaniwang mundo. Ito ay sinabi na ang tanging tao na maaaring manirahan sa isang patio sa puso ng Yanjing ay isang malaking shot. Ang kahangahangang tagpong ito sa kanyang harapan ay walang pinagkaiba. Ang layout ng Nakajima Pilhole ay parang isang super villa na may magandang istruktura. Maliban sa ilang gate, halos lahat ng lokasyon ay konektado sa tahimik at eleganteng pavilion at water pavilion, na lahat ay magkakaugnay at maganda. Dumaan sila sa bawat pinto ng walang anumang hadlang, ngunit walang mga bantay sa paligid. Ito ay ganap na kabaligtaran ng mabigat na binabantayang eksena na inaasahan niya. Hindi napigilan ni Terence na magtanong, Elder Collins, ganito na ba palagi ang Nakajima Pilhole? Bakit walang bantay? Sa isang lugar na tulad ng Pilhole, ito man ay mga handa na elixir o mga material na pang-espiritual na gamot, lahat sila ay mga kayamanan na nagpapatibok ng puso ng mga tao. Kahit gaano pa katanyag ang Nakajima Pilhole, mahirap pigilan ang mga tao na makipagsapalaran sa harap ng mga benepisyo. Ito ay lahat ng kalikasan ng tao, at hindi ito mapipigilan. Tumawa si Jonas. Hero Linford, hindi mo alam ito. Huwag mong isipin na wala kaming nakitang bantay sa daan. Maluwag ang lugar na ito sa labas ngunit masikip sa loob. Nagtatago lang sa dilim ang mga gwardya na iyon at hindi nagpapahalata sa labas. Ang mga gwardya ng aming Pilhole ay pangalawa kahit sa lahat ng 5 malalaking isla. May hiniling akong partikular na ipaalam sa iyo dati. Nakikita ko. Napagtanto ni Terence na kung ang mga gwardya ay maluwag na gaya nila, ang Central Island Pilhole ay hindi magkakaroon ng ganoong kataas na posisyon sa Skyclass Island kung saan nabiktima ng malalakas ang mahihina. Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan ni Terence si Jonas sa isang maliit na manor sa kaibuturan ng kaibuturan. Kung ikukumpara sa labas, mas maganda pa ang kapaligiran dito, at kakaunti ang tao. Halos walang ordinaryong Pildores na mga disipulo ng hall na dumadaan. Nang makita ang curiosity ni Terence, lumingon si Jonas at nagpakilala, ang hardin na ito ay isang lugar na espesyal na nakalaan para sa atin, mga Masters in Name Disciples. Ang ibang ordinaryong Pilhole disciples ay walang karapatang pumasok at lumabas dito. Kahit na gustong pumasok at lumabas ng Vice Hall Master, kailangan muna niyang ipaalam sa amin. Tumango si Terence. Ang Pilhole ay itinayo ni Zhang Liju, at hindi kakaiba para sa kanyang mga rehistradong disipulo na magkaroon ng espesyal na pribilehiyong ito. Sa pagkakataong ito, isang gwapong binata ang lumapit at ngumiti sa kanilang dalawa. Kuya Collins, andito ka na pala. Ito ba ang Terence na sinasabi mo sa akin? Lumingon si Terence kay Jonas, na nakangiting tumango, tama, ito si Terence, batang bayani na si Linford. Ito si Jerry,
isa rin siyang disipulo ng master na katulad ko, ngunit huwag magpalinlang sa kanyang mga batang hitsura, siya ang aming malaking senior. Talento man ito o lakas, siya rin ang pinakamataas, ang pinakamahalaga sa aming mga kapwa master. Ako si Terence, greetings, Senior How. Mabilis na bati ni Terence. Napakabata pa ng kabilang partido, kaya medyo kakaiba ang pagtawag sa kanya ng matandang How. Maaaring hindi niya gusto ang ganitong paraan ng address, ngunit hindi niya ito direktang matawag na senior brother, kaya senior na lang muna ang tawag sa kanya. Haha, Terence, huwag kang kabahan. Matandang kaibigan ako ni Melvin, at narinig ko na ang sitwasyon mo kay Kuya Collins. Gagawin ko ang lahat para tumulong. Tinapik ni Jerry ang balikat ni Terence na may magiliw na ngiti. Tama. Nadala kita dito sa pagkakataong ito dahil sa panganay na nakatatandang kapatid. Kung hindi, kahit ako ay hindi na maibabalik ang aking mga tauhan. Kung tutuusin, ito ay isang mahalagang lugar sa bulwagan ng alchemy. Maliban sa mga alagad ng ating sekta, ang mga tagalabas ay bawal na makapasok sa normal na mga pangyayari. Paliwanag ni Jonas. Maraming salamat, Senior How. Nagpapasalamat na sabi ni Terence. Hindi na niya napigilan ang kanyang pananabik, pwede ko bang malaman kung kailan ko makikita si Therese? Napangiti sina Jerry at Jonas sa isa't isa bago bumaling kay Terence, munting kaibigan, ikaw ay tunay na taong infatuated. Makakatiyak ka na sisiguraduhin kung matutupad ang iyong hiling. Gayunpaman, ang bagay na ito ay kailangang itago. Hindi ka maaaring direktang pumunta kay Teresa, ngunit kailangan mong makahanap ng kompromiso. Isang kompromiso. Nagulat si Terence. Alam niyang kung pupuntahan niya si Teresa ng ganoon lang, madali siyang mapansin ng mga tao. Sa kasalukuyang sensitibong pagkakakilanlan ni Teresa, hindi ito makakabuti para sa kanya. Tama. Kamakailan lang ay narinig ko ang isang bagay na maaaring magamit ng mabuti. Tumango si Jerry at sinabing, nabalitaan ko na madalas bumisita si Teresa kay Old Miller kamakailan. Pumupunta siya roon kada ilang araw. Kaya, kung ipagkakalat namin na nakakita kami ng apothecary na magpapagamot kay Old Miller, hindi ito pakialam ng mga tao. Pero kung narinig ni Teresa ang balita, tiyak na pupunta siya. Tama, mas mabuting pumunta na si Teresa kaysa hanapin natin siya. Sa ganoong paraan, young hero Linford, magkikita na lang kayo ni Teresa at walang makakapansin. Sumangayon si Jonas. Susundan ko ang pag-aayos ng dalawang nakatatanda. Gayunpaman, kung maaari kong tanungin, sino si Elder Terius? Nagtataka na tanong ni Terence. 4,108. Nagkatinginan sina Jerry at Jonas at sinabing, ang Sky Elder na pinag-uusapan natin ay ang dating Deputy Island Master ng Nakajima, Terius. Isa rin siyang maalamat na figure ng kanyang henerasyon. Gayunpaman, dahil nag-practice siya ng diskarte sa labanan para sa pag-agaw ng kapalaran ng langit, dumanas siya ng chi deviation at ang kanyang mga meridian ay nabasag lahat, naging isang taong may kapansanan. Siya yun. Kumurap-kurap si Terence, naalala na binanggit ni Chancellor Nantian ang taong ito pabalik sa karaniwang mundo. Mukhang narinig mo na iyon, batang kaibigan. Si Elder Miller ay may malalim na relasyon sa ating Panginoon. Mula noon, siya ay nananatili sa PhilHall upang magpagaling. Sa kasamaang palad, ito ay hindi nagtagumpay. Si Master ay naging mailap nitong mga taon. Bahagi ng dahilan ay ang talagang humanap ng paraan para gumaling siya. Kapag wala si Master, kami na ang nag-aalaga sa kanya. Paliwanag ni Jerry. Patuloy ni Jonas, kaya naman hiniling namin sa iyo na makipagkita kay Teresa. Ginagamit namin siya bilang cover. Anyway, nag-imbite kami ng mga doktor sa labas para gamutin si Teresa. Walang maghay-hinala. And, maraming salamat sa pag-aalala ng dalawang nakatatanda. Kailan tayo pupunta? Tanong ni Terence. Napangiti si Jerry. Dahil nagmamadali ka, pwede ka nang umalis. Inayos ko na ang mga tao para ipakalat ang balita kay Teresa. Naniniwala akong hindi siya uupo at manunood lang.
Pagkatapos ng kanilang talakayan, agad silang pumunta sa private recuperation center na espesyal na inihanda para sa Terius. Hindi alam ni Terence kung bakit inaalagaan ni Teresa si Elder Miller, ngunit malamang na ito ay isang misyon mula sa PhilHall. Pagpasok niya sa kwarto ay bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na medyo matibay ang figure. Mabuti ang loob niya, at malabo niyang nararamdaman ang bakas ng kabayanihan ng nakaraan. Gayunpaman, sa pagitan ng kanyang mga kilay, mayroong isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at pagkabigo na hindi maalis. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Terence si Terius, ang alamat ng Sky Class Island. Isa na siyang baldado, at ang kanyang lakas ay maaaring hindi man lamang maihahambing sa isang normal na tao, ngunit ang isang alamat ay isang alamat. Kahit gaano siya ka-down at out, hindi siya magiging ordinaryo. Nang makita niyang pumasok silang tatlo, hindi na nagsalita si Terius kay Teresa ng kasing harsh gaya ng dati. Sa halip, mahinahon siyang ngumiti at sinabing, "Oh, sina Jerry at Jonas. Dinalhan na naman ba ako niyong dalawa ng mahimalang gamot? O may naisip ka bang ibang paraan para gumaling ako?" Sa lahat ng mga taon na ito, hindi lamang si Zhang Lijo, kundi si Jerry at ang iba pang mga in-name na disipulo ay hindi sumuko. Sila ay nagsisikap na makahanap ng lunas para sa kalooban ng langit. Madalas silang nagbabalik ng ilang mga pambihirang halamang gamot, ngunit ito ay palaging walang silbi. Hindi, dinala talaga namin dito ang isang medicine master para tingnan ka, Elder Miller. Si Terence, ang maliit naming kaibigan dito. Paliwanag ni Jerry. Isang pharmacist. Nagulat si Terius kay Terence. Hindi ba masyadong bata ang master ng gamot na ito? Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, ang hitsura at ugali ng isang tao ay hindi tatanda maliban kung may malaking pagbabago. Gayunpaman, sa isang taong may karanasan, kahit na ito ay ugali lamang ng isang tao, madaling husgahan ang tunay na edad ng tao. Bilang isang dating maalamat na figure, natural na hindi nagkukulang si Terius sa ganitong uri ng paghatol. Gayunpaman, hindi nilinggan ni Terius si Terence kahit na masasabi niyang bata pa si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang edad ay hindi kinakailangang proporsyonal sa lakas. Ang ilang mga tao ay bata pa, ngunit sila ay mga henyo na. Marahil ang mga nagawa ng ilang taon ay maihahambing sa daan-daan o kahit libu-libong taon ng pagsusumikap ng iba. Halimbawa, si Terius mismo at si Zhang Lijo ay mga buhay na halimbawa. Bukod sa katayuan ng PhilGod, si Zhang Lijo ay mayroon ding katayuang medical saint. Ang kanyang ilang mga rehistradong disipulo ay pambihira din sa medisina, tulad ni Jonas, na isang sikat na master sa medisina sa Nakajima. Dahil ang batang pharmacist sa kanyang harapan ay makakakuha ng kanilang pagkilala, malamang na hindi siya isang simpleng tao. Itong si Terence, parang napakahusay niya. Kung gayon, guguluhin kita, Apothecary Linford. Please. Hiniling ni Terius kay Terence na umupo ng magalang. Sina Jerry at Jonas ay nagkatinginan ng walang magawa nang makita nila ang mukha ni Terius na puno ng pag-asa. Bagamat ginagawa nila ito para tulungan si Terence, karaniwang ginagamit nila ang Terius para linlangin ang mga tao. Si Terence ay hindi isang dalubhasa sa medisina. Ginagamit lang niya ang identity na ito para mas madali niyang makilala si Teresa. Elder Terius? Actually, kami. Magsasabi na sana ng totoo si Jerry sa sekta ng Terius nang makarinig siya ng mga yabag sa labas ng pinto. Ilang sandali pa, lumitaw si Teresa sa pintuan na may mukha na puno ng pag-aalala, at sa likod niya ay si Terry, na sumusunod sa kanya na parang multo. Nagulat ang lahat. Inaasahan na ang Teresa ay maaakit dito, ngunit ano ang nangyayari sa Terry na ito? Bakit siya nagpakita sa kanila? Masaya si Terence na sa wakas ay nakita na niya si Teresa, ngunit na-curious din siya. Sino ang lalaking ito? Puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata, at hindi siya mukhang mabuting tao. Sa kabilang banda, nanginig ang katawan ni Teresa nang makita niya si Terence. Tuwang-tuwa din siya, pero hindi niya pinakita sa mukha niya. Pagkatapos ng lahat, sinusundan siya ni Terry. Kung alam niya ang tungkol sa kanya ni Terence, siya ay nasa malaking problema.
Anong ginagawa mo dito? Bago pa makapagsalita ang sinuman, sinigawan na ni Terius si Teresa, maraming beses ko nang sinabi sa iyo, hindi mo na kailangang puntahan ako. Hindi ka welcome dito. Kung noon pa man, actress sana si Teresa, ngunit ngayong nakita niya si Terence, agad niyang naunawaan na ginagamit niya ito bilang dahilan para makita siya. Walang paraan na aalis siya ngayon. Senior, gusto lang ni Terry na makita ka at gawin ang aking makakaya. Pagkatapos ay lumingon si Teresa kay Terry at sinabing walang malasakit, salamat sa pagpapaalis sa akin, young master. Papasok ako para makita ang langit. Pwede ka nang bumalik. Biglang nabalisa si Terry at mabilis na sinabi, huwag kang ganyan. Napakaraming tao dito, at may estranghero pa nga na hindi ko pa nakikita. Paano kung yung rapist na sinabi ko sa'yo noon? Pagkatapos ng isang pause, pinandilatan ni Terry si Terence na may masamang tingin, sino ka ba? Hindi ka Philhol Disipolo, tama? Paano ka nakapasok dito? Bilasan mo at bigyan ng matapat na paliwanag ang young master na ito. Bago pa makapagsalita si Terence, sumimangot si Jerry at malamig na sumagot, ito ang apothecary na inimbitahan namin para i-diagnose si Kuya Terius, Terry. Ito ay isang usapin kung makakabawi si Kuya Miller o hindi. Kaya mo bang pasanin ang pananagutan na masaktan ng isang apothecary? Apothecary. Such a young pharmacist. How was that possible? Don't tell me swindler siya. Huwag kang magpalinlang sa ganitong klase ng reyang ho swindler. Wala pa ring balak umatras si Terry. Umaasa kay Donnie, ang makapangyarihang taga-suporta na ito, isa na siyang karakter na kayang gawin ang anumang gusto niya sa Philhol. Mababa niyang tingnan ang lahat. 4,100. Hindi namin kailangan na turuan mo kaming gumawa ng mga bagay-bagay. Terry, huwag mong sabihing iniisip mo na maaari kang maging walang galang sa amin dahil lang sa apo ka ni Donnie. Galit na galit si Jerry. Naglabas siya ng isang malakas na aura na nagpakawala kay Terry. Parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig ang ulo ni Terry. Nagulat siya at natakot. Dahil sa tumataas na katayuan niya sa panahong ito, matagal nang lumulutang ang kanyang puso. Nakalimutan niya na ang kanyang lolo, si Donnie, ay Deputy Hall Master lamang ng Philhol. Ang master ng 2 taong ito sa harap niya, si Zhang Liju, ang tunay na master ng Philhol. Bagamat nakita na siya ngayon bilang susunod na kahalili ni Donnie na pumalit sa posisyon ni Bradley, kahit na si Bradley ay hindi kailanman ang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang kay Jerry at sa iba pang mga in-name na disipulo ni Zhang Liju. Kung tutuusin, hindi man lang nang ahas ang lolo niya na umutot sa harap ng backer ng kabilang partido. Bagamat napagtanto ni Terry na siya ay naging masyadong mapagmataas at gustong umatras, hindi siya papayag na mawala ng mukha sa harap ng Teresa. Si Terry ay hindi na nang ahas na makipagtalo kay Jerry, ngunit inilabas niya ang kanyang galit kay Terence at binyantaan siya, bata, alam mo ba ang kahihinatnan ng pagpunta sa aming Philhol para manloko? Kung hindi mo mapapagaling si Old Miller ngayon, huwag mo nang isipin na umalis sa lugar na ito. Bahagyang nag-alala si Teresa at ipinagtanggol si Terence, young Master Terry, hindi angkop ang iyong mga salita. Maging ang alchemy god ay walang magawa laban sa sakit ng matandang Miller. Kahit na ang mga medikal na kasanayan ng apothecary na ito ay napakahusay, paano niya mapapagaling ang matandang Miller sa isang pagkakataon? Kung gagawin mo talaga iyon, sino ang maglalakas loob na gamutin si Old Miller sa hinaharap? Oh, hipag, huwag mong sabihin sa akin na nagustuhan mo ang magandang batang ito. Tiningnan ni Terry sina Terence at Teresa na may hindi magiliw na tingin, ang kanyang mga labi ay kumikislap sa isang malamig na ngiti. Sister-in-law, huwag mong kalimutan kung sino ka. You're my cousin Bradley's official wife. You're a member of the Zing family in life and in death. Now, you're helping an outsider to run me, this your brother-in-law. Naikuyom ni Terence ang kanyang mga kamao. Kung wala sila sa Philhol, napatay niya si Terry dahil sa sinabi niya. Kahit na napilitan sila sa isang netherworld na kasal, si Teresa ay palaging magiging babae ni Terence.
Hinding-hindi ito magbabago. Ang pamilya Zing. Ano ba naman? Gusto mo talagang gawing multo ang pamilya Zing pagkatapos ng kamatayan ni Therese. Tapos gagawin ko munang multo ang pamilya Zing mo. Nagulat si Therese nang marinig niya ito, ngunit sumagot siya nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, nagsasabi lang ako ng totoo. Payo ko sa iyo na mag-isip bago ka magsalita. Kung hindi man, kapag lumabas ang salita, hindi lang ang imahe ko ang masisira, ang buong pamilya Zing ay mapapahiya rin. Ganun ba? Huwag mong kakalimutan na alagad ako ng Hall of Alchemy. Alam ko rin ang medical skills. Kung expert talaga siyang apothecary, ayos lang. Kung hindi, nakikita ko sa isang sulyap. Nung time na yon, hehe. Banta ni Terry na may malamig na ngiti. Dahil palagi siyang naglalaway kay Teresa, kahit anong uri ng abnormal na reaksyon ang mayroon si Teresa, mabilis niyang matukoy ito. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang kanyang hipag ay tila may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa apothecary na ito na lumitaw ng wala saan. Kaya ngayon, kailangan niyang bantayang mabuti ang taong ito. Nag-aalala sina Jerry at Jonas. Kung hahayaan nilang manatili dito si Terry, maaapektuhan nito ang pagkikita ni Terence kay Teresa. Higit sa lahat, malalantad ang pagkakakilanlan ni Terence bilang isang parmasyutiko. Kapag nawala na ang bagay na ito, kahit na sila ay mga rehistradong disipulo ni Zhang Liju, hindi nila mapoprotektahan si Terence. Kung tutusin, wala rito ang kanilang master na si Zhang Liju, at si Donnie ang may huling say sa Peel Division. Bagamat sila ay mga rehistradong disipulo, wala silang kapangyarihan na labanan si Donnie. At saka, sila ang unang nasa mali. Sa oras na ito, walang pakialam na tumingin si Terence kay Terry at sinabing, ito kaya ang paraan ng pagtrato ng iyong Peel Hall sa mga bisita nito. Inimbitahan mo ako na tretuhin si Terius, hindi para magkamali. Mukhang hindi ako tinatanggap ng taong ito. Lumiwanag ang mga mata ni Jerry at agad niyang binatukan, Terry, narinig mo ba iyon? Bilisan mo umalis ka na. Nang marinig ito ni Terry, agad siyang sumabog sa galit. Bilang apo ni Donnie, ang kanyang katayuan sa Peel Hall ay parang araw sa langit. Hindi pa siya nababastos ng ganito. Tinuro niya ang karamihan at sinabing, You there. Bago pa siya makatapos, humarang si Jerry sa kanya, tatanungin ulit kita, lalabas ka ba o hindi? Ang pagpapagamot at pagpapagamot sa mga pinsala ni Kuya Miller ay isang utos ng aking Panginoon, ang Alchemy God. Sa pagpapahirap sa iyo, sinusubukan mo bang suwiin ang utos ng aking amo at ipagkanulo ang sekta? Sa sandaling lumabas ang salitang, traidor, hindi napigilan ni Terry na manginig sa takot. Sa napakalaking akusasyon, kahit gaano pa katibay ang background niya, mamamatay pa rin siya. Kayong mga lalaki. Si Terry ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit sa ilalim ng liwanag ng Jerry at Jonas, ang dalawang rehistradong disipulo ni Zhang Liju, hindi na siya nang ahas na maging matigas pa. Sige, maghihintay ako sa pasukan. Gusto kong makita kung paano mo lilinisin ang kalat. Ate, sumama ka sa akin. Nag-aalala pa rin si Terry kay Teresa, kaya sinubukan niyang hawakan ang kanyang kamay. Gayunpaman, mabilis itong naiwasan ni Teresa. Walang pakialam na sabi niya, no need, I'll just stay here. Hindi nangahas si Terry na gumamit ng dahas sa harap ng lahat, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumabas ng pinto ng mag-isa. Sa silid, sina Jerry at Jonas ay nakatingin lamang sa isa't isa na may mapait na ngiti. Bagamat pinalaya si Terry, tiyak na patuloy na babantayan ng taong ito ang pinto. Hindi kayang takpan ng papel ang apoy. Pagdating ng panahon, malalantad na siya. Hindi alam ng dalawa ang gagawin. Sa oras na ito, umupo si Terence sa tabi ni Terius na may kalmadong ekspresyon, iminuwestro sa kanya na iunat ang kanyang kamay at kunin ang kanyang palso. Siya ay talagang may hangin ng isang doktor. Nagulat si Teresa kailan naging medicine master si Terence. Inimbitahan pa siya nina Jerry at Jonas na gumawa ng gamot para sa langit. Gayunpaman, kahit nagulat siya, may tiwala pa rin si Teresa kay Terence.
Alam niya na ang mga medikal na kasanayan ni Terence ay napakahusay noong sila ay nasa karaniwang mundo. Kahit na hindi niya ganap na mapagaling si Terius, dapat ay may madiagnose siya. Sina Jerry at Jonas, sa kabilang banda, ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Naisip nila na si Terence ay gumagawa lamang ng isang aksyon, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagyelo. Pinandilatan ni Jerry si Jonas. Napaka-unreliable ng batang ito. Magaling siyang magpanggap. Kung hindi siya magsasabi ng totoo sa Sky Elder ngayon at hihilingin sa kanya na tumulong sa pakikitungo kay Terry, liligawan niya si kamatayan kung patuloy siyang magpapanggap. 4,110. Walang magawang ibinuka ni Jonas ang kanyang mga kamay. Matapos makipag-ugnayan kay Terence sa loob ng ilang araw, naramdaman niyang napakatatag at maaasahan ni Terence sa kabila ng kanyang murang edad. Kung hindi naging magkaibigan ang dalawa sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang edad. Hindi niya talaga inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Walang ibang paraan dahil ayaw sabihin ni Terence, naramdaman ni Jonas na kailangan niyang pilitin ang sarili na sabihin ito para sa kanya. Mas mabuti na ito kaysa hayaang malaman ni Sky Elder mamaya. Kasama ng kanyang mga kapwa-disipulo ang mga pagsisikap para sa Sky Elder sa lahat ng mga taon na ito, naniwala siya na madidismaya siya sa karamihan, ngunit hindi niya ito hahabulin ng labis. Alam ni Jonas na si Terry ay nagbabantay sa labas ng pinto, kaya lihim niyang ginamit ang kanyang lakas upang lumikha ng isang artificial na hadlang. Ito ay hindi nakikita at mahirap matukoy, ngunit kung ang isa ay nagbigay pansin, makikita nila na nakatayo sa pintuan ay hindi na maririnig ang tunog sa loob ng silid. Na-block ito. Siyempre, epektibo lang ito laban kay Terry. Hindi ito magiging epektibo laban sa mga eksperto sa mataas na antas. Pagkatapos, handa nang magtapat si Jonas sa Sky Elder, ngunit natapos na ni Terence na suriin ang kanyang pulso. Siya ay nagtapos na may pagtataka sa mukha, Elder Terius, hindi lamang ang iyong mga meridian ay ganap na nabasag, maging ang mga bakas ng iyong orihinal na paglaki ng mga meridian ay nagsimulang lumabo. Ito ay tunay na walang kapantay. Kahit na ang mga Diyos ay hindi makapagpapagaling sa iyo. Isang pangungusap mula kay Terence ang nagpasindek sa lahat. Nagkatinginan sina Jerry at Jonas kaya itong si Terence ay hindi lang umaarte, mayroon talaga siyang mga kasanayan. Katulad ng sinabi ni Terence, ang ugat ng mga pinsala ni Kuya Miller ay ang kanyang mga durog na meridian. Iba ito sa sirang meridian ng tsunami. Kahit na ang meridian opening elixir ay hindi maipakita ang epekto nito. Ito ang dahilan kung bakit walang magawa si Zhang Lijo at ang mga rehistradong disipulo. Mayroon lamang isang paraan upang tunay na pagalingin siya, at iyon ay upang pagsamasamahin ang kanyang mga sirang meridian ng paunti-unti. Ang ganoong aksyon ay lumalaban sa langit, at maging ang Saint Doctor na si Zhang Lijo ay walang ganoong nakakatakot na kakayahan. Dahil din dito naantala ang pinsala ni Terius hanggang ngayon, at wala pa rin silang magawa. Nadurog ang puso ni Terius sa mga salita ni Terence, ang pagkabigo ay sumilay sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng mapait kahit ang mga Diyos ay hindi siya kayang pagalingin, kaya ibig sabihin ay wala na talagang lunas. Si Teresa, na nakatayo sa gilid, ay tumingin kay Terence na may nagmamakaawa at nananabik na tingin. Alam din niya na ang ganitong bagay ay magagaling lamang kung ito ay magagamot at hindi magagaling kung hindi ito magagamot. Hindi niya ito mapipilit na gumawa ng isang bagay na labag sa kalooban niya. Gayunpaman, si Terius ay isang elder na may kaugnayan sa kanya sa pamamagitan ng dugo. Hindi niya talaga kayang makita itong walang magawa at nalulumbay. Sa kanyang pagtataka, umiling si Terence at ngumiti, hindi iyon lubos na totoo. Ang mga immortal ay hindi makapangyarihan. Ang hindi kayang gawin ng mga immortal, hindi naman imposibleng gawin nating mga mortal. Nagkatinginan sina Jerry at Jonas. Nakahinga lang sila, pero nag-alala na naman sila kay Terence. Maging ang kanilang amo ay walang magawa tungkol dito, paano ito magagawa ni Terence? Nakakabahala talaga ang munting kaibigan na ito. Nagningning ang mga mata ni Terius na parang nalulunod na lalaking nakahawak sa kanyang huling dayami.
Tinitigan niya si Terence at nagtanong, mayroon ka bang paraan para gumaling ang mga sugat ko? Matagal na siyang naghihintay ng walang magawa, hindi siya natatakot na magsalita ng malaki si Terence, ngunit natatakot siya na si Terence ay hindi man lang maglakas loob na magsalita ng malaki. Kung hindi man lang manggahas si Terence na subukan, wala nang pag-asa. Napangiti ng mahina si Terence, to be honest, with your injuries, hindi na makakatagal ang ibang tao. But a legend is a legend, after all. Napaka-energetic mo ngayon, at naisave mo na ang huling pagkakataon para gumaling ka. Hindi ko magagarantiya ng kumpletong paggaling pero handa akong subukan ito. Terence, tungkol ito sa buhay ni Kuya Miller. Hindi ito laro, kailangan mong pag-isipang mabuti. Mabilis na paalala ni Jerry at Jonas kay Terence. Matigas ang mga salita ni Terence, ngunit hindi pa rin sila makapaniwala. Hindi naman sa minamaliit siya ng mga ito, ngunit nag-aalala sila para sa kanya. Kung tutusin, kung kahit ang Saint Doctor na si Zhang Lijo ay hindi ito mapagaling, napakalabis na para sa isang batang tulad ni Terence na sabihin na kaya niya. Gayunpaman, pinutol ni Terius ang dalawa at sinabing, okay lang, about Caroline. Ano man ang resulta, naniniwala ako na hindi ito magiging mas masahol pa sa ginagawa ko ngayon. Magpapasalamat lang ako at hindi kita sisisihin. Sige, simulan na natin. Dahil doon, hinawakan ni Terence ang kanyang palso at sinimulang i-channel ang sining ng Dragon Mastery, pinagaling ang lalaki. Si Jerry at ang isa pang lalaki ay nalilito. Anong uri ng paraan ng paggamot ito? Bakit parang sinusuri niya ang mga sugat niya at hindi ginagamot? Gayunpaman, nang makita nila ang seryosong ekspresyon ni Old Miller, hindi sila nang ahas na abalahin siya. Nakatingin lang sila sa gilid sa takot. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay protektahan silang dalawa. Mabagal na lumipas ang oras, at pagkaraan ng 2 oras, sa wakas ay binawi ni Terence ang kanyang dalisay na chi. Ang proseso ng pagpapagaling ay natapos na. Kuya Terius, ano sa tingin mo? Mabilis na nagtanong sina Jerry at Jonas. Naramdaman ni Terius ang kalagayan ng kanyang katawan at nagulat siya. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa kanyang kanang braso at sinabing, ang mga meridian sa aking braso. Naka-recover na. Talaga. Nagulat sina Jerry at Yunfeng. Hindi nila kailangan ng sagot para malaman na si Terius ay nagsasabi ng totoo. Napagtanto nila na ang espiritual na chi sa silid ay dumadaloy patungo sa kanang braso ni Terius. Bilang isang dating maalamat na figure ng Nakajima, ang lakas ni Terius ay walang pag-aalinlangan. Kaya niyang kontrolin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa isang pag-iisip. Ang ganitong uri ng mahiwagang kapangyarihan ay tila hindi kapanipaniwala sa mga ordinaryong tao, ngunit ito ay nasa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang pinakapangunahing premise ay ang kanyang mga meridian ay kailangang maibalik. Kuya Terius, ikaw. Gumaling ka na ba talaga? Sina Jerry at Jonas ay nakatingin kay Terence na para bang isa siyang halimaw. Ang paggamot sa sakit ni Terius ay isang dahilan lamang, ngunit hindi nila naisip na ito ay magiging katotohanan. Ang mas hindi inaasahan ay kahit na ang kanilang Panginoon, si Liju, ay walang magawa tungkol dito, at si Terence ay talagang gumaling. Ang dalawa ay hindi maiwasang magkaroon ng katawa-tawang pag-iisip ito kaya si Terence na ito ay isang maalamat na figure na nakabalat kayo. Si Terius ay nalubog sa kanyang lubos na kaligayahan, ngunit umiling si Terence at sumagot, mga senior, mali ang pagkakaintindi ninyo. Si Elder Miller ay hindi pa ganap na gumaling. Ikinonekta ko lang ulit ang mga meridian sa kanang braso niya, yun lang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.